Hello, magandang umaga. Ito ang talakayin ng Group 4, mga estratehiyang verbal at di-verbal angkop sa kultura. Ano ang verbal na komunikasyon? Ang verbal na komunikasyon ay ang pagpapahayag ng ideya at damdamin gamit ang isang sinasalitang wika. Mahalaga ang malinaw na pananalita, tamang tono, at gustong pagpili ng salita. Ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, lalo na sa paaralan. Kahulugan ng mga salita. Denotatibo, literal na kahulugan. Konotatibo, emosyonal o kultural na kahulugan. Ang kahulugan ay naaapektuhan ng kultura, karanasan, at komunidad. Verbal na komunikasyon at kultura. Dapat angkop ang paraan ng pagsasalita sa kultura. Gumagamit ng magagalay na salita tulad ng po, opo, sir, at ma'am. Iangkop ang pananalita depende sa kausap at sitwasyon. Mga halimbawa, kaibigan, kaswal na pananalita at maaaring gumagamit ng code switching. Guro o nakakatanda, formal, magalang, at malinaw na pananalita. Presentasyon, malinaw, may kumpiyansa, at magalang ang pananalita. So, kaning mga halimbawa is ito ang gabay sa atin upang tayo ay magkakaintindihan. Ang verbal na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa tamang gramatika. Mahalaga ang paggalang sa kultura at kausap, ang tamang tono, lakas ng boses, at pagpili ng salita ay nakatutulong upang maging epektibo ang tagapagkomunika. Mga hamon sa verbal na komunikasyon. Takot na magkamali. Nahihiyang magsalita dahil baka napahiya o mahusgahan. Sobrang direktang pananalita. Maaaring magmukhang bastos o walang paggalang. Hindi angkop na pagiging formal o casual. Kailangang iayon ang paraan ng pagsasalita sa kausap. Etnocentrismo. Pag-iisip na mas mahusay ang sariling wika o paraan ng pagsasalita kaysa sa iba. Maling pagpapakahulugan. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa magkaibang kahulugan ng mga salita o tono. Kakulangan sa aktibong pakikinig. Hindi maayos na pakikinig na nagdulot ng maling pag-unawa. Di-verbal na komunikasyon at mga estratehiya. Pagpapahayag ng mensahe ng hindi gumagamit ng salita, gumagamit ng ekspresyon ng muka, galaw ng katawan, eye contact, tono ng boses, distansya, at katahimikan. Maaaring patibayin, dagdagan, palitan, o salunggatin ang verbal na mensahe. Sa kulturang Pilipino, ipinapakita ang paggalang at damdamin sa pamamagitan ng mga kilos at sa kulturang Pilipino. Ipinapakita ang paggalang at damdamin sa pamamagitan ng mga kilos at ekspresyon. Nakatutulong ito sa malinaw na komunikasyon, pagbuo ng tiwala, at pag-iwas ng hindi pagkakaunawaan. Lalo na sa iba't ibang kultura, ekspresyon. Ang chronomics ay tumutukoy sa kung paano ginagamit at pinapahalaga ng tao ang oras bilang bahagi ng komunikasyon. Mga mahalagang punto, nagpapakita ng paggalang at responsibilidad. Ang pagiging magap sa klase, trabaho at pagpupulong ay senyales na nire-respeto mo ang oras ng iba. Apektado ng impresyon. Ang palaging pagkahuli ay nagbibigay ng impresyon na walang disiplina o hindi pinapahalaga ng oras ng iba. Ginagamit din sa pakikinig. Ang pagbibigay ng sapat na oras para makapagsalita ang iba nang hindi pinuputol ay pagpapakita ng respeto. Mahalaga sa paaralan. Ang tamang pamamahala sa oras sa paggawa ng gawain, pagsusumite ng proyekto at pagdalo sa klase ay nakakatulong para maging maayos ang komunikasyon at relasyon at sa guro at kamag-aral.
Sa madaling salita, ang oras ay isang paraan ng pakikipag-usap. Ang paggamit nito ng tamang ay nagpapakita ng paggalang, disiplina at magandang pakikipag-ugnayan sa iba. Kinesics. Ang kinesics ay tumutukoy sa paggamit ng galaw ng katawan, kumpas at kilos upang maipahayag ang damdamin, idea o mensahe nang hindi gumagamit ng salita. Halimbawa nito ang pagtango bilang pagsangayon, pagtaas ng kamay upang magsalita, at pagmamano bilang pagpapakita ng paggalang. Ano ang paralingwahe? Ang paralingwahe ay tumutukoy sa tono ng boses, lakas o hina ng pagsasalita, bilis ng pagsasalita, intonasyon, at paghinto. Hindi ito mga salita, ngunit nagbibigay ito ng tamang kahulugan sa mensahe. Kahalagahan ng paralingwahe, nakakatulong sa malinaw na komunikasyon, nagpapahayag ng damdamin at intensyon, nakakaiwas sa hindi pagkakaunawaan, nagpapakita ng paggalang sa kausap. Mga halimbawa ng paralingwahe. Masayang tono, nagpapakita ng kasiyahan. Mahinang tono, nagpapakita ng paggalang. Malakas na boses, ginagamit kung kinakailangang marinig ng lahat. Tamang paghinto at diin, nagbibigay linaw sa mensahe. Paralingwahe sa kulturang Pilipino. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang paggamit ng magalang at mahinahong tono, lalo na sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda, guro, at iba pang may awtoridad. Mahalagang punto. Hindi lamang mga salita ang mahalaga, kundi pati ang paraan ng pagsasalita. Ang tono, intonasyon, at bilis ng pagsasalita ay nakakaepekto sa kahulugan ng mensahe. Ang tamang paggamit ng paralingwahe ay nagpapabuti sa komunikasyon. Ang tamang paggamit ng paralingwahe ay nakakatulong upang maging malinaw, magalang, at epektibo ang komunikasyon. Nakakaiwas din ito sa hindi pagkakaunawaan at nagpapakita ng paggalang sa bawat kausap. Pangalawa, proximex o paggamit ng espasyo. Tumutukoy sa tamang paggamit ng espasyo o distansya sa pakikipag-usap. Ang tamang distansya ay nakadepende sa kultura, relasyon, at sitwasyon. Sa kulturang Pilipino, mas malapit ang distansya sa pamilya at kaibigan, ngunit mas formal sa guro at iba pang awtoridad. Mga hamon sa di-verbal na komunikasyon. Maling pagpakahulugan sa kilos, magkakaiba ang kahulugan ng mga galaw sa bawat kultura. Hindi angkop ba ekspresyon ng muka, maring magbigay ng maling impormasyon. Hindi paggalang sa personal na espasyo, ang sobrang lapit o layo ay maaaring makadulot ng hindi komportableng pakiramdam. Hindi angkop ng kumpas ng kamay, may mga sinyas na maaaring maging bastos sa iba. Maling eye contact, ang sobrang pag-iwas o sobrang pagtitig ay maaaring hindi maganda ang dating. Pisikal na appearance o pisikal na anyo, tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang tao, tulad ng pananamit, kalinisan at pag-aayos ng sarili. Nagbibigay ito ng impresyon at maaaring nagpakita ng paggalang, kumpiyansa at pagiging handa. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang malinis at angkop na pananamit, lalo na sa paaralan. Dapat igalang ang pagkakaiba ng pananamit ng kultura ng bawat tao. Ang maayos na pisikal na anyo ay nakatutulong sa epektibong komunikasyon at positibong pakikipag-ugnayan.